Yung nating Vice President ang tunay na leader ng tunay na oposisyon, ng, totoong mga nangyayari dito sa Pilipinas. Maganda po 'tong, statement, yung labas. Ito po ay mensahe para sa aking mga kapatid na Muslim. Akala ko para lang dun sa Davao 'no, yung kanya sasabihin, pero eto na po, para pala 'to nung binasa natin, para pala eto pala yung tunay na state ng ating bayan 'no. Kaya ko po ini-stress. Yan po ang mga pag-uusapan natin, yan lang po ang pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Kaya ko po ini-stress na tunay na opposition leader. Kasi may mga nagkukunwari po na opposition leader na isa pa sa mga nakikigulo, no? Nagkukunwaring oposisyon pero wala naman pong ginawa kundi ayunan ng ayunan yung gobyerno. Alam niyo, sa mga katauhan ng dilawan at ng mga kakamping 'no, kine-claim nila sila yung oposisyon, yung oposisyon po nag-o-oppose. Kanya-kanya po tayong trabaho 'no. Ito po papaunawa namin, hindi po namin mahal po namin ang Pilipinas kasi parang ang sinasabi kayo mga, kayo nagpapabagsak sa Pilipinas, hindi po. Mahal po namin ang Pilipinas. Sa demokrasya po, meron tinatawag na, pro-government at opposition, 'no? Hindi po kami yung mga taong na pinababagsak yung gobyerno. Actually, gusto nga naming iangat yung pamumuno ng mga nasa gobyerno. Kaya pino-point out namin yung very evident na mga pagkukulang 'no. Masyado pong, kitang-kitang mga kakulangan, 'di ba? Kitang-kitang mga kakulangan ng pamamahala. 'Yun po ang trabaho talaga ng oposisyon. No, yung mga hindi po sanay, hindi po nakakapagtrabaho 'pag may mga kumokontra, yan po ang ugali ng mga diktador. Mana-mana lang yan, eh. Ika nga, eh. Yung mga ayaw nakokontra kasi panahon po ni Pangulong Duterte, marami rin po kumokontra, 'di ba? Yung mga tinatawag nilang oposisyon yung sarili nila, wala naman pong problema sa pagkontra nila. Ang kaibahan lang, ngayon galit yung mga tao, tinatawag na destabilizer at kung ano-ano pa, yung mga taong kumokontra. Samantalang sa'min noon, binabara lang. 'Pag kinontra mo, sinabi mo na yung dolomite ay pampasira ng kalikasan, nagpe-present lang kami ng mga patunay na yung dolomite na dating tinataihan ng mga dilawan at kakamping ay, napaganda ni Pangulong Duterte. Yung mga tipong gano'n, tinatapatan lang namin ng katwiran. Yung sinasabi nila masama yung war on drugs, sinasabi namin na tumahimik 'no, yung, kapaligiran nung panahon na nagwa-war on drugs. Tatapatan niyo lang 'no, hindi po kayo yung 'pag nababatikos, magha-hire ng mga sangkatutak na ay magagaling na abogado na hindi na po namin alam. Sabagay kung mapepera naman kayo, kung kasing pera kayo ni ano bang pangalan nung artista na yun, si Johnny Depp, kaya naman sigurong i-hire yung mga gano'n 'no. Ang point lang dito, natural po 'no, may oposisyon sa demokrasya. Saan po walang oposisyon? Sa diktador. 'Pag diktador yung namumuno, ayaw niyang nakokontra. Hindi naman na sinabi na ba na diktador siya? Umamin na ba yung pangulo at yung mga nasa gobyerno na diktador sila? Hangga't nagsasalita sila na nasa demokrasya tayo, expect nyo po na merong mga opposition. Hindi po destabilizer ang tawag sa amin, opposition kami, 'no? Malinaw po 'yan. Okay.
Ah, eto po ilinaw lang natin 'no, tuwang-tuwa kayo 'no, mataas ang rating. Mataas ba yung ilan 36% wala lang ganyang uri ng tanong nung panahon ni Tatay Digong. Pero paalala lang namin sa inyo, si Tatay Digong nung siya ay presidente, 80% ang approval rating ni Tatay Digong. Para magkaroon lang po ng ano 'no, kasi pinagmamalaki niyo, ikukumpara niyo. Siyempre, yung yung tao po tinitignan niya yung gobyerno. Ang layo naman ng 36% sa 80% mahigit ni Tatay Digong. Just for comparison lang, 'no? Kasi kino-compare niyo yung si Duterte ngayon, wala na siya sa posisyon. Nung nasa posisyon si Tatay Digong, pinakamataas po ang kanyang rating. Pinakamataas po yung rating. Hindi rin po puwedeng batayan yang ano, yang 2025 election kasi yung mga sikat po na politiko, na dati ng mga senador before pa 'to maging presidente si PBBM, ni-recruit na nila, eh. 'Di ba? Ni-recruit na nila kaya nga po yun yung pakiusap natin 'no, wag po tayong bumoto kahit po magsabi niyan yung mga paborito niyong DDS, hindi na pala mga DDS, kung ano mang Duterte vlogger, kahit po sino mag-endorso diyan sa mga yan, wag niyo pong iboto kung kakampi ni Marcos. Yan po ang puwede kong sabihin sa inyo. Hindi po ako nakikipagkagalit diyan sa mga ibang Duterte vloggers. Pero kung sila po ay mangangatwiran na iboboto ninyo yung mga hindi Duterte, malaki po. Malaki po ang pagkakaiba. Okay. Basahin na po natin 'to si VP Sara. Pinakita ko lang sa inyo na normal po 'to. Normal po sa demokrasya yung merong oposisyon, ha? Yan po kung lahat tayo aayon, halimbawa, 90 billion kinuha nila sa PhilHealth, umayon tayo lahat, wag na nating kontrahin yan. Meron pa palang 500 billion yung PhilHealth. Di kung walang kumukontra, kukunin na nila lahat yan. Alam niyo yung ibig sabihin? May papel po lagi ang oposisyon. Tayo kasi yung tunay na oposisyon, eh. Maniwala ka diyan kay Risa Hontiveros at kay Leni Robredo, kailan ba nila kinontra 'to si BBM? Ang dami na ngang kapalpakan, wala pang kontra tapos sila pa rin yung tunay. Okay, ito po ang mensahe para sa aking kapatid na Muslim. Akala ko talaga ano lang, meron lang okasyon yung mga Muslim ngayon, yung mga kapatid natin. 89% pala si Tatay Digong. Imagine, ikukumpara niyo yung 36% niyo. 86% si Tatay Digong nung siya yung presidente. Ang layo naman yata. Tapos yan na yung pinagmamalaki yung achievement. Okay. Sa aking mga kapatid na Muslim, nais kong ipabot sa aking taos-pusong pasasalamat sa aking mga kababayan na kabilang sa 6 na Muslim tribes mula sa Davao City. Maraming salamat sa aking mga kapatid na Iranon, Cagaon, Maguindanao, Maranao, Sama at Tausug para sa walang takot na pagpapahayag ng suporta at kagustuhang tumulong para sa kaligtasan ko at ng aking pamilya. Walay pulong mga makahulagway sa akong pasasalamat sa inyo. Ngunit, ito po yung yan, nakakahiya po yan. Sa totoo lang po, nakakahiya po sa gobyernong ito, no? Na ang daming gustong mag-volunteer para protektahan si Sara Duterte. Pangalawang pinakamataas, ano po ang sinasabi? Kinakatwiranan pa nila. Kinakatwiranan pa nila na marami naman, wala naman pong threat. Wala naman daw threat sa buhay ni Sara Duterte kaya okay lang daw natanggalan, no?
Okay, maganda po sinasagot ni Sara Duterte lahat, eh. Wala, ayan. Ngunit sa puntong ito, sadyang hindi ang aking seguridad ang mahalaga, kundi ang kaligtasan ng ating bansa. Mapapansin niyo po rito, eto pong, si Sara Duterte kung mag-isip, may sistema. May sistema siyang pagtingin, paano niya tinitignan yung mga problema. Kung gano'n, may sistema din kung papaano lulutasin. Eto pong kasalukuyang gobyerno, wala tayong makitang sistema, eh. Nasa SONA, walang direksyon, nagpatayo tayo ng gano'n, nagpatayo tayo ng gano'n. Eh, papaano pa kami maniniwala sa mga ibang pinatayo na hindi namin nakita? Eh, pinagmalaki na nga, 5,500. Yung mga nagmamalaki po, yung sa Canada na sinasabi nila na bakit yung Canada ba, bakit yung mga Canada hindi nila sinita yung kanilang leader? Bumaha din naman. Eh, may budget bang kasing laki ng budget natin yung Canada? Wala naman, eh. Nag-research ako, eh, from 2018 ang budget lang po ng Canada sa flood control, $3.3 billion. So, magkano lang po yun? Wala pa po yun sa isang taon ni PBBM. Hindi po pala. 1/3 lang po ng budget ng Pilipinas sa isang taon. Sa kanya, 2018 to 2024. Nakikita niyo yung diferensya? Kaya wag niyo silang wag niyo silang ipare sa atin. Ang laki ng Canada, eh. Land area ng Canada kumpara niyo sa Pilipinas, ang laki. Wala talaga pong sistema. Tignan niyo po ginagawa sa ano ngayon, sa Kongreso. Nakapokus sila sa mga Pogo, Senado, Pogo, sa Kongreso, EJK, Pogo. Basta may kinalaman, pwede nila maiugnay kay Duterte. Ano yung comprehensive? Makita, Pogo, nalutas natin ang problema, palakpakan. Tuwan-tuwa sila lahat. Wala nang Pogo. Tapos may mga umiepal. Wala nang text scam kasi nagdeklara si PBBM na Pogo. Yehey! Wala nang text scam. Yun ba problema ng Pilipinas? Text scam? Yun na yung pangunahing problema ng Pilipinas. Nasaan sa survey na ang pangunahing problema ng Pilipinas ay text scam? Magpakita kayo ng survey. Lahat ng survey ang sinasabi, pangunahing problema ng Pilipinas, inflation, taas ng presyo. Nagdidiwa kayo, wala na Pogo. Yay! Pogo tayo! Yay! Nalutas na namin! Yay! Ha? Nalutas niyo yung Pogo? Ang alam ko kung pinagbawal nyo, yung legal, eh. Eh, yung illegal, dati na, eh. Yun nga problema nyo, nung naging illegal sila, in the first place, paano sila nakapag-operate nung illegal sila? Ikaw dapat stop na support mo sa mga bangag. Hindi ka ba updated? Bago ka mag-comment, mag-ano ka muna, tulog ka ba, Antonio? Okay, balik po tayo. Ang Pilipinas ay pinamumunuan dapat ng mga taong may malasakit at kakayanan para itaguyod ang malinis na pamahalaan at pag-unlad ng bayan. May malasakit at kakayanan. Yan po, pareho pong wala ang namumuno ngayon. Kakayanan. Nakita nyo naman, di ba? Isang bagyong wag nating hindi ko po minamaliit si Karina. Pero hindi po yan kasing lakas ng mga Ondoy, hindi po yan kasing lakas ng mga Odette, hindi po yan kasing lakas. Typical na bagyo lang po yan na dumaan sa Pilipinas. Hindi po siya. Pero gulantang na, eh. Subalit ang Pilipinas ngayon ay pinamumunuan ng mga taong walang katapatan sa trabahong sinumpaan.
Kaya ang tanging nananaig sa atin ay takot para sa kinabukasan ng ating mga anak. Correct. Ano ba yung mga sinumpaan nitong gobyerno na 'to? Itutuloy niya yung mga ginawa ni Tatay Digong. 'Di ba? Majority ng bumoto diyan dahil itutuloy niya. Gustong-gusto natin yung ginawa ni Tatay Digong. Okay na yan, Hilario. Ikaw naman, no? Yan, dyan, pag ang pinagkaabalahan ng gobyerno ay survey, wala talagang mangyayari sa Pilipinas. Pinagmamalaki nyo na ang achievement nyo, survey. Kamamalaki ko lang, ang survey ni Tatay Digong, 89%. Eto, 36. Ikumpara mo nga 89% sa 36. Malapit ba yun? Malapit ba? Malamang malayo. Siguro pag binalaktad mo yung 36, gawin mong 93. Pag binaliktad mo. Survey ang gusto nyong pag-usapan. Survey natin. 89% at 36. Ano mas malaki? Wala na nga kayong achievement eh. Pagmamalaki nyo pa yung survey, wala rin kayong kakainin kay Tatay Digong pagdating sa survey. Ang Pilipinas bilang isang kapuluan ay dinadayo ng bagyo. Makinig ka ha. Makinig ka rito. Sino ba yun? Si Hilario, makinig ka. Ang Pilipinas ay isang kapuluan na dinadayo ng bagyo taon-taon. May komprehensibong plano dapat ang matatag na infrastruktura para sa kalamidad. Meron po ba? Umamin, di ba? Umamin yung DPWH. Wala silang comprehensive plan para sa baha. Hindi po kami nagsabi niyan. Hinahanap nga namin yung pinagmamalaki. Asa yung 5,500? Si Duterte yan eh. Duterte pa rin. Utot nyo. Pag malaki nyo yung survey, 89% si Tatay Digong. Kayo ilan? Ikukumpara nyo ngayon eh. Hindi naman na presidente si Tatay Digong eh. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may gobyernong umaamin na wala man lang tayong flood control master plan. Di ba? Wala tayong flood control master plan. Pero masaya si Hilario. Bakit? Mataas daw sa survey yung 36. Nangangatwiran pa. Noon yun. Noon yung pinag-uusapan. Noon siya presidente. Ikukumpara mo yung presidente ngayon at presidente ngayon noon sa survey, talagang talo yung presidente noon. Tangengot pala kayo. Pogo-pogo pa rin. Pogo-pogo. Yun ba problema ng Pilipinas? Pogo. Ang Pilipinas ay may healthcare system. Correct? Tawag po sa healthcare system natin, PhilHealth. Dapat na totoong mga papangalagaan ng kalusugan ng bawat Pilipino at maibsan ng gastusing medikal tuwing darating ang sakuna. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth na imbes na paigtingin ay kukunan pa ng pondo upang magamit sa mga bagay na walang kinalaman sa kalusugan ng tao. 90 billion kinuha sa PhilHealth. Hindi na nga matugunan ng PhilHealth yung pangangailangan medikal ng tao. Kinuha pa ang 90 billion. Yan ang gobyerno natin na pinagmamalaki nitong mga to, na mataas daw yung 36. Kahit na ano pong sabihin ninyo, hindi po kinakailangan tumaas yung 36 sa 89. Pero sa utak nila, mataas yung 36 kumpara sa 89%. Di ba? Ganun talagang utak nila eh. 89 yung si Tatay Digong, to 36 eh. Mataas daw eh. Alam mo, pag mga kulang sa kulang sa aruga, yung kulang sa achievement, kahit na ano na lang, achievement. Hindi nga namin pinagmamalaki yung 89. Actually, ngayon ko lang nga nalaman na umabot ng 89% si Tatay Digong. Sa sobrang dami ng achievement, hindi na namin matandaan kung ilan.
Ipagmalaki nyo, 36% lang. Kakaawa naman kayo. Kung si Tatay Digong ang presidente ngayon, total pinapasok mo yung survey, 89% ang pro Duterte. Wala. Ay, siningit pa rin si Lenny, kawawa naman. Usapan lang po to ng Lenny ka pala eh. Usapan po to ng mga panalo. Yung mga talunan, tabi-tabi muna kayo. Hindi ka naman pala Marcos eh. Wala, wag ka na. Patabilyo na lang. Lenny pala yan, nagsusumikap. Okay, almost 9 out of 10 ang may tiwala kay PRRD noon. Kaya niyo yun kung survey. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may PhilHealth. Yan. Ang Pilipinas, palpak, di ba? Hindi mo na nga matugunan yung mga pangangailangan ng medical. Kukunin mo pa yung PhilHealth. Okay. Ang Pilipinas, may mga representante sa Kamara, mga congressman, dapat nakakaintindi sa totoong sanhin ng kakulangan sa police to population ratio. That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel. Kita nyo recognize siya ni BP Sara. Hindi mo mahahabol yung population to police ratio, sabi ni BP Sara. As a leader, dapat gagawa kayo ng paraan. Sa Kamara, ang ginagawa nila, pinagtanggol nila yung ginawa ni Marbil na kinunan siya. Kasi yun yung katwiran ni Marbil para naman makakita pa ng mga panibagong pulis. Okay. Ganito mag-isip ang isang magaling na pinuno. Ano daw dapat ang ginagawa? Kung kulang talaga yung pulis eh. Hindi natin masosolve yan sa lifetime natin. Baka yung pagyumaman na Pilipinas sa mga susunod na henerasyon, marami ng pulis. Okay? Kaya dapat ano raw ang gagawin? Di ba? The country should have representatives. Ang bansa ay dapat mayroong mga mambabatas, no? Na marunong paano lulutasin, paano yung kakulangan sa kapulisan ay lulutasin. Need to leverage available technology and leapfrog into the future where policemen are armed with the best security products that do not require their physical presence at all time. Okay. Subalit ang Pilipinas ngayon ay may representante na imbis na magpasa ng makabagong batas, ay nagpumilit sumausaw sa issue ng iba. Yung mga congressman daw natin ngayon, sausawero lang sa issue ni BP Sara tsaka ni Marbil. Dapat ang nilulutas nila, kung kulang tayo ng pulis, ano yung pwede natin gawin? Modernization. Gumamit na, nagbigay na nga na halimbawa si BP Sara. Gumamit ng mga drones, di ba? Mga CCTV, talagang hindi po kinakailangan na yung physically present, no? Talagang gagamit ka ng mga available technology. Nakita na po natin yan. Nakita ko na po yan dito sa yung police, yung hindi ko alam kung anong bansa yun, malamang US. Sinusubaybayan lang nila yung mga tulak. Drones lang, hindi na kinakailangan. So alam nila pag nagkabilihan, may drones dyan susunod hanggang kung saan pupunta yung pusher, tapos huhulihin na lang ng pulis. Hindi na po yung pulis mismo yun, pamamagitan po nun. Binigay niyang halimbawa yun, yung mga drones. At nakita ko na po yun sa actual. Paano nakahuli yung mga pulis. Kaysa nakikisaw-saw kayo lahat. Pogo, AJK, natapos na, ICC, walang katapusan. Ang gusto nyo, ang nakapokus ang gobyerno natin, paano pababagsakin yung Duterte. Hindi po paano
itataas ang kalidad ng kabuhayan ng mga tao sa Pilipinas. Di ba? Lalo na yung mga sausawerang Lenny pala. Lahat ng pagkakataon, isisingit si Lenny. Nagpo-promote pa. Nagpo-promote pa ng mga vlogger. Kala mo naman, babasahin ko yung pinopromote mo vlogger. Ha? Okay. Ang Pilipinas ay may airport officials. Dapat na nagsusumikap na maabot ang adhikain magkaroon tayo ng world-class facility na pinapahalaga ng seguridad at privacy ng lahat ng pasahero. Correct. Isa po yan, no? Dapat may privacy ang mga pasahero. Ito po nangyari mismo sa Vice President ng Pilipinas. Lalong-lalo na pagdating sa kabataan. Subalit ang Pilipinas ngayon ay mga opisyal ng paliparan na tikumbibig ukol sa banta ng seguridad at hindi man lang nagsagawa ng masusing investigasyon. Wala. May narinig ba kayo na imbestigahan nila? Yung pagpapakita ng video o picture ni Sara Duterte na pati yung detalye, nalaman kung saan pupunta, hindi niya naman pinapaalam. Security po at risk. Okay. Tuwing may banta tulad ng pagpapapubliko ng video footage, flight details at iba pang masaselang impormasyon ng mga pasahero, kahit pa ng mga minor de edad. Imagine niyo kung nagagawa nila yan sa pangalawang pinakamataas na pinuno. Kaya nilang ilabas, no? Kaya nilang ilabas yung ganito. Yung mga security detail ng Vice President ng Pilipinas. How much more? Yung mga pangkaraniwang negosyante, yung mga pangkaraniwang, di ba? Etc. etc. Pangkaraniwang tao. Ang Pilipinas bilang isang malayang bansa ay tumitindig dapat laban sa mga panghihimasok ng mga dayuhan. Corrected by. No? Wala kang karapatan na tawaging malayang bansa kung hindi mo kayang panindigan. Sa totoo lang po, yan po ang very basic. Kung hindi, kahit po sa teritoryo, kaya wala pong bansang gagalang sa isang bansa na ipagtatanggol mo teritoryo mo, manghingi ka ng tulong sa iba. Huwag ka na magbansa kung hindi mo kayang ipagtanggol yung teritoryo. Lalong-lalo na po yung panghihimasok. No? Tuloy natin. Ng mga dayuhan, ay tumitindig dapat laban sa panghimasok ng dayuhan sa ating domestic affairs. Dapat hindi tayo pumapayag na pinakikialaman tayo rito. No? Sa bansang Pilipinas. Subalit, ang Pilipinas ngayon ay dali-daling yuyuko at susunod na lamang sa anumang kagustuhan ng pangingialam ng mga banyaga tulad ng ICC. Corrected by. Kung ang ICC hindi tayo miyembro, nire-recognize natin na hindi tayo miyembro, dayuhan po sila. Wala po silang karapatan ni mag-imbestiga, wala silang karapatan na guluhin ng ating justice system dahil sila ay mga dayuhan. Kung hindi po natin yan, at ang gobyerno natin ay pinapapasok yung ICC, hinahayaan sa gusto nilang gawin, hindi po pwede dapat. Dapat naninindigan tayo. Filipino ang sinasabing biktima, Filipino ang tinuturong ng biktima, naganap ang pangyayari sa Pilipinas. Mayroon po tayong mga justice system sa Pilipinas na nire-recognize mismo nitong mga nagsampa sa atin. Nagsampa kay Pangulong Duterte doon sa ICC. Sino ba yung mga nagsampa na yan? Si Trillanes. Paano mo nalaman, Badong, na nire-recognize ni Trillanes yung korte ng Pilipinas? Hindi ba panay sampa niya ng kaso ngayon? Ngayong araw, nagsampa na naman siya ng kaso. Hindi nga lang dinumog ng mga media nga dahil busy yung media ipagmalaki yung 36%. 36% daw sila .
Nagtanong si Pat Sabilio, sa tingin mo ba may threat kay Sara Duterte? Alam mo, Pat Sabilio, kung babantayan mo yung isang tao pag may threat lang, magkaka-threat nga. Parang building yan. Yeah? Sasabihin mo ba sa bangko, bakit may gwardiya yung bangko? May magnanakaw ba? Ano sagot na Pat Sabilio? Kaya ako nasasagot, mukhang hindi mo naunawaan eh. Para sa bangko yan, di ba? Bakit laging may gwardiya ang bangko at hindi lang isa? Nasa loob na ng SM Etong bangkong pinagbabangkuhan ko, wag na nating sabihing BDO. Bago ka pumasok sa SM, may gwardiya na. Doon mismo sa bangko ng BDO, dyan sa SM Tungko, may 4 pang gwardiya. Isa sa labas, 3 sa loob. Ibig ba sabihin may magnanakaw sa SM? Ay, sagot daw ng pilosopo. Ayan talaga eh. Ganyan talaga pag sinasagot yung tanong mo, nagtatanong kayo pag sinasagot ng maayos. Kasi hindi mo maunawaan eh. Kaya ipinapaunawa ko sa iyo ng direkta. Ipinapaunawa ko sa iyo para maunawaan mo, mahina ka kasing umintindi. May threat daw ba si Sara Duterte? Hinalimbawa ko sa kanya yung BDO. Meron ng bantay sa SM. Sa labas ng SM. 3 gwardiya sa labas ng SM. May bantay pa sa BDO, 4 na gwardiya. Tatanungin mo ba, bakit nyo gagwardyahan yan? May magnanakaw ba dyan? Diba? Ano sagot? To prevent na mag-isip yung mga tao na nakawan. For prevention. Hindi ka lang magkakaroon ng security guard o bodyguard pag meron ng threat. Ibig sabihin, binaril si Sara Duterte, gwardyahan natin. Diba? Hindi pa mimiloso po yun. Hindi pa mimiloso po. Ito ang tanong niyang kasunod. Matatawa talaga kayo kung anong utak ang meron yung mga BBM supporters eh. Tao ba ang SM o BDO or BDO? Hindi. Pero pinatulang ko pa rin. Wala tayong magagawa. Yan yung kakayahan nila mag-isip eh. Pinatulang ko pa rin. Yung pala, tatanong niya lang, tao bang SM at BDO? Hindi sila tao. Establishmento. Okay. Mga kaigsuunan ko sa sipag at galing ng Pilipino. Ito pinakamalupit na sinabi ni BP Sara. Mga kaigsuunan ko sa sipag at galing ng Pilipino. Wala pong duda yan Masipag at magaling ang mga Pilipino. Meron din naman pong tamad at mahina kokote. Katunayan, marami. Huwag na nating sabihin. Kung sino po yung mga mahina kokote. Pag nasasagot mo, sasabihin, sagot ng pilosopo. Okay. Sa sipag at galing ng Pilipino, nangunguna dapat ang Pilipinas sa ating mga karatig bansa. Siyempre, member ka ng unity, may karapatan ka magsabi na nalinlang ka, no? Yan po yung sinasabi natin na Hindi yan yung pinag-usapan natin nung kinukumbinsin ninyo ako. Okay. Patuloy tayong magugutom kasi at maghihirap at lulubog kasi mapanlinlang. Nalinlang tayo, nabudol tayo nung gusto nilang maupo sila sa pwesto. Bilang pangwakas, ito po ang sinabi ng ating BP Sara Duterte. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iiwanan.
tinatrato na parang walang halaga. Hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. Correct. Alam niyo, natapos na 'to nung panahon ni Tatay Digong. For the first time, ginalang tayo. Ang mga OFW po ang saksi. Kayo po saksi. For the first time, ginalang ng mga dayuhan yung presidente natin. Therefore, kung ginagalang yung presidente, lagi yan nasa presidente. Pagod na tayong makita ang bayan na napag-iwanan, tinatrato na parang walang halaga. Hindi kaaya-aya at sunod-sunuran sa ibang lahi. Tingnan niyo po yung ginagawa ngayon. Sunod-sunuran lang po tayo kung ano gusto. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. Ano po ang nakikita natin at naririnig sa ating gobyerno? Panay Pogo, panay Duterte, panay Pogo, Duterte. Kasalanan ng Duterte. Pogo, kasalanan ng Duterte. Lahat ng problema, kasalanan ng Duterte. Binahana, kapapagmalaki lang. 5,500. Umulan, bumagyong mahinang bagyo. Signal number 1 lang yata yung Karina na yan. Binaha tayo. Duterte pa rin. Duterte. Yan yung naririnig natin, walang katapusan. Paminsan-minsan, tumaas na ang Pangulo, 36%. Yay! Talo na si Digong na 89%. 89% si Digong, talo na. Yay! 36 kasi. 36, pinagmalaki nyo. 89 si Tatay Digong nung siya president. Sawang-sawa na kami. Pagod na. Sa katatrato sa atin na mababa. Yung naririnig namin, wala nga kami naririnig na. Alam niyo, naririnig natin, kasalanan Duterte to, kasalanan ni Duterte. Sino pong mananagot? Ano pong mangyari sa Pilipinas? Tanggapin na lang namin. Mahirap tayo kasi kasalanan ni Duterte. Opo, sige, tanggap na namin kasalanan ni Duterte. Anong gagawin namin? Kailan tayo unlad? Wala na kayong pag-unlad. Kasi kasalanan ni Duterte yan. Hindi na kayo unlad. Hindi na kami unlad dahil binoto ka namin. Noon sabi mo, itutuloy mo. Gandang-ganda kayo sa proyekto ni Duterte. Nung nanalo kayo, kasalanan ni Duterte. We Filipinos deserve more than what we are hearing and seeing from the government right now. We Filipinos deserve better. We Filipinos should be the best. Allahu Akbar, syukran. Sara C. Duterte, Vice President of the Philippines, August 7, 2024. Maraming salamat po, BP Sara. Kasi nakikita ka namin, itong presidente namin, yan, makikita na naman namin, mamimigay na naman ng ayuda, ikot-ikot, ayuda. So makikita namin, may mga nagre-reveal na may mga tao na mismo nasa inner circle, nire-reveal na yung mga bisyo ng Pangulo. Pero ang gagawin lang po ng mga kakampi ng Pangulo, sisiraan yung tao na yan, imbes na questionin nyo rin. Hindi nyo ba ako na-question?